Magandang araw o gabi mga kaaswang. Bago tayo magsimula sa ating kwento ay magpapasalamat muna ako sa mga taong walang sawang sumusuporta sa ating munting channel. Kung sino ka man, sana ay aasenso ka at pagpalain ka pa palagi. Yun lang po at magsimula na tayo. Magandang araw o gabi sa iyo, Sir Caspar. Ako po si Luigi. Ang kwentong ito ay hindi ko karanasan, sapagkat karanasan ito ng kakilala ng aking ina na si Rowena. Mangyaring hindi ko na lamang babanggitin ang mga pinangyarihang lugar para walang paninirang magaganap. Noong mga panahon na iyon ay umalis na si Rowena sa bahay ng amain. Matagal niya na kasing problema ito. Kapag ito'y nalalasing, puro pang mamanyak ang ginagawa nito. Gustuin man niyang isumbong sa ina, di niya magawa sapagkat ang lalaki lamang na iyon ang palaging pinapaniwalaan. Simula nang mag-asawa ng bago ang kanyang ina ay talaga nga namang malaki na ang naging pagbabago nito. Palagi lamang siyang inaayaw. Palagi lamang siyang inaaway. Kapag sinusumbong niya naman ang mga negatibong pinagagawa ng bagong pamilya nito, lagi nitong pinoprotektahan ang mga anak at ang bagong asawa. Kumbaga, kahit na nakikita na rin ito ang kamalian ay handa pa ring protektahan. At kung mamalas-malasin pa si Rowena, ay nasasampal siya ng ina. Kaya nung hapon na iyon kung saan ay pinagtatangkaan na naman siyang tsansingin ng amain ay tinadyakan niya ito sa bayag at nilisa na ang malaimpyernong pamamahay. Mabuti na lamang ay gumagana pa ang bangka ng yumaong ama. Kaya iyon ang ginamit niya upang magtungo sa kabilang probinsya, Sir Caspar. Nagsisisi pa nga si Rowena na kung bakit pinayagan pa niyang mag-asawa ng bago ang ina. Kung alam niya lang sana na magbabago ang ugali nito nang dahil sa lalaki ay hindi niya na lamang ito pinayagan. Pupuntahan niya na lamang ang kanyang lola sa kabilang probinsya para doon pansamantalang manirahan. At dahil wala siyang pamasahe patungo roon, bangka ng ama ang kanyang gagamitin. Medyo may kaalaman rin kasi siya sa pagpapatakbo nito. Sinasama kasi siya ng ama sa pangingisda kapag wala itong katuwang. Isa ring dahilan kung bakit gusto niyang magpakalayo-layo sapagkat iniwan na rin siya ng kanyang nag-iisang kaibigan at piniling makipagkaibigan sa mga mayayaman na dalaga. Sa tuwing inaalala niya ang pangako nito na ipagmamalaki raw siya sa napakaraming tao bilang mabuting kaibigan, lalo tuloy siyang nalulunod sa kalungkutan dahil hindi ito natupad. Iiwan lang pala siyang mag-isa lalo na't sa panahon na ito ay kailangan niya ng karamay. Sinikap niya muling mapalapit ang loob nito sa kanya ngunit ito na mismo ang lumalayo sa kanya. Halos 1 oras na ang naging paglalakbay na Rowena nang biglang may masamang nangyari. Umulan ng malakas kaya lumakas rin ang alon. Kahit anong gawin niya ay tinatangay lamang ang lula niyang bangka. Nabutasan na rin ito at umaapaw na ang tubig. Kaya takot na takot ng sandaling iyon ang dalaga. Mabuti na lamang ay napadpad siya sa isang isla. Hindi siya pamilyar sa lugar ngunit mas minabuti niyang manatili na lamang roon para palipasin ang sama ng panahon. Marami namang dalang gamit si Rowena. Tutuklasin niya na lamang kung paano makakauwi kapag maganda na ang panahon. Kung hanggang kailan siya mananatili sa isla, di niya alam. Hanggat di pa humuhupa ang ulan at kung wala siyang mahihinga ng tulong, baka dito muna siya magtatagal. Buong maghapon lang na nasa dalampasigan si Rowena habang pinagmamasdan ang paghampas ng alon sa pangpang.
Nakapayong siya habang inililibot ang buong tabing dagat. Sa pagsapit ng gabi, pumasok na sa tent si Rowena. Naisipan niyang magbukas ng radyo. Sa di inaasahang pagkakataon, naalala niya ang theme song nila ng kanyang best friend dahil iyon ang pinapatugtog sa radyo. Labi siyang nanghihinayang sa kanilang pinagsamahan. Maya-maya pa, bigla siyang nagulat sa isang malakas na tunog. Napabalikwa siya at nakaramdam sa paligid. Para kasing may naririnig rin siya sa di kalayuan na para bang may nagtatambol. Kumbaga, parang may piyesta. Naririnig niya rin na may nagtatawanan ng mga babae. Hindi niya lubos akalain na may mga natao rin pala sa islang iyon. Ang buong akala kasi niya, siya lamang ang naroroon at walang ibang nakatira dito. Sa di malamang dahilan ay lumabas siya para tignan kung sino-sino ang mga iyon. Pero napagtanto niya na malayo pala ang pinagmula ng ingay. Sa kasulok-sulukan pala ito ng kakahuyan. Kaya kahit kinakabahan, tinahak niya ang lugar na iyon para matignan lamang kung ano ang kaganapan. Napatakip pa ng ilong si Rowena dahil may nalanglanghap siya na hindi kaaya-ayang amoy ng usok. Sa palagay niya ay nag-iihaw ang mga ito, pero talagang kakaiba ang amoy. Parang gusto niyang isuka ang lahat ng kinain dahil sa sobrang sangsang. At hindi niya rin alam sa sarili kung bakit siya kinikilabutan. Atras na sana siya sa lugar na iyon nang biglang may humawak sa kanyang balikat. Kinausap siya nito sa lokal na lingwahe at naiintindihan naman ni Rowena. Ganoon rin naman ang ginagamit nilang salita. Narinig niya na babae ito. "Naliligaw ka ba sa isla na ito?" Kahit na nakakaramdam siya ng konting takot, sinubukan niyang tumugon rito. "Oo, tatawid sana ako sa kabilang probinsya. Kaso lang kanina ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Malakas rin ang hangin kaya yung bangka na lulan ko ay napadpad dito. Ngayon nga lang tumila ang ulan eh. Tamang-tama naman ang dating mo. Piyesta dito sa isla. Gusto mo bang makisalo sa amin?" Pagyayaya pa nito sa kanya. "Naku, hindi na. Gusto ko na rin sanang makapunta sa Karatig probinsya ngayon. May nakita akong bangka sa dalampasigan. Pwede bang makigamit nun? At pangako ay sasauli ko rin naman." Pakiusap niya rito. Narinig niyang humagikik ang babae habang nagsasabing, "Hindi sa amin iyon. At huwag ka nang makulit pa. Magpalipas ka muna ng gabi dito. Bukas na bukas, ituturo ko na ang lugar para makarating ka roon." Uwi ka nito at hinila na siya nito patungo sa may kasiyahan. Kaya naman kahit hindi niya kagustuhan ang makisaya, napilitan na lamang siya. Habang naglalakad sila patungo roon, naisipan niyang sulyapan ang dalaga. Nagulat siya, Sir Casper, dahil napakaganda pala nito. Nakasuot ito ng puting blosa at saya. Dahil dito, naisipan niyang tanungin kung bakit ang babaeng ito ay nasa isla. Iyon naman ang bagay na kanyang ginawa. Ayon naman rito ay doon na raw talaga sila lumaki. Tribo kasi sila. Ang mga kalalakihan raw ay nasa syudad at naghahanap buhay. Minsan lamang ang mga itong napapagawi sa isla. Kaya dito na lubos na nauunawaan ni Rowena ang pagkatao ng mga babae. Hanggang sa makarating na nga sila sa isang maliit na komunidad. Siguro yung tirahan roon ay may 20 kubo. Tama nga ang hinala niya.
Dahil nag-iihaw ang mga ito at nagsasaya, hindi nagtagal, pinasunod siya ng babaeng nagpakilalang almana sa tahanan nito. Napansin ni Almana na basang-basa ang damit niya, kaya naman ipinagsuot siya nito ng gaya sa kasuotan nila. Walang iba kundi ang puting blusa at puting saya. Kaya naman nagpasalamat siya sa dalaga at iyon nga ang kanyang isinuot. Sinabihan naman siya ng dalaga na manatili lamang sa loob. Dahil kakausapin nito ang mga katribo, huwag raw siyang mag-alala. Dahil malapit na rin naman ang maluto ang pagkain. Napatango na lamang siya bilang pagsang-ayon sa inahayag nito. Samantala, habang mag-isa siya sa tahanan, iginala niyang paningin sa buong paligid. Nasilayan niya na walang palamuti ang loob ng bahay. Talagang tipikal na kubo lamang na puro kawayan ang makikita. Wala ring kwarto. At ang tanging naroroon lamang ay ang mahabang mesa at ang mga upuan. Napupunapan niya na malansa ang paligid. Mabuti sana kung amoy iyon ng isda dahil natural lamang iyon dahil malapit sila sa dagat. Pero hindi Dahil amoy karne iyon at para ring amoy ng natuyong dugo. Tumayo si Rowena sa kinaupuan, Sir Caspar. Paano ba naman kasi? Mas naaamoy niya ang lansa sa may mesa. Nasipat niya naman na walang bahid ng dugo ang mesang iyon. Malinis na malinis dahil parang bagong punas lamang. Nagtaka siya at nag-isip na baka yung ilong niya ang problema. Kaya nakakalanghap ng ganto. Pero nagbago ang lahat nang yumuko siya at nang masipat ang ilalim ng mesa. Paano ba naman kasi? Sa ilalim ng mesa na sahig ay may maliit na pintuan roon at doon niya naaamoy ang napakabantot na amoy. At nanlaki ang mga mata niya dahil may mga hibla rin ng buhok ang nakalantad sa munting pintuan na iyon. At doon niya lang rin napansin na may malalaking batalim ang nakasabit sa dingding. Hindi niya alam kung para saan ginagamit ang mga iyon. Pero ang malinaw lamang na nasa kanyang isipan, baka sa karne ginagamit ang mga patalim na iyon. Hindi niya lang sigurado kung sa hayop ba o sa tao. Basta, naghihinala niya siya sa mga tagarawan. Siya nga pala, kaya niya nakikita ang kapaligiran kahit na gabi na ay dahil sa mga gasera na naroroon. Sa dami ba naman ito ay para bang nakadibombilyang ilaw na rin. Kahit na nanginginig na sa takot si Rowena ng sandaling iyon, pinilit niyang labanan. Tumayo siya mula sa pagkakaluhod at sinilip mula sa bintana si Almana. Nagulat siya, Sir Caspar, dahil nakahubot-hubad na ang mga babaeng habang may pinapahid na langis sa buong katawan. Si Almana lang ang hindi. Hindi niya alam kung ano ang pinaggagawa ng mga ito. Pero sa tingin niya, ay baka isa itong ritual mula sa tribong kinabibilangan nila. Napansin niya rin na naglalakihan ang mga dibdib ng mga babae. Hindi niya nga lang alam kung nagkataon lamang ba iyon. Inihambing pa nga niya yung sa kanya dahil malaki na nga ito. Ngunit mas malalaki pa yung sa mga babae na tagaroon. Narinig niya yung sinabi ni Almana sa kausap nito. Ayon dito, meron na naman raw silang bagong biktima. Hindi alam ni Rowena kung sino ang tinutukoy ng dalaga. Pero tingin niya ay baka siya iyon. Sino ba naman kasi ang dayo lamang roon? Iti walang iba kundi siya lamang. Kaya naman dito niya na naisipang umiskapo. Pagpasya niya nasa likod siya dadaan. Meron naman kasing pintuan roon. Hindi pa man siya nakakalabas ay meron na siyang narinig na mga pag-aangil. Kaya naman naisipan niya na huwag munang ituloy ang bagtaka sa oras na iyon. At magmasid muna sa paligid.
Sumilip siya sa saywang ng dingding na kawayan at ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata. Paano ba naman kasi? Meron siyang namataan na isang nilalang na nagpapagapang-gapang sa labas. Hugis tao ang katawan nito, ngunit sobrang itim ng balat. Kalbo ang ulo nito, mahaba ang tenga, mahaba ang mga biyas, at may matatalas na mga ngipin na nakangusli. Sa unang tingin pa lang ni Rowena sa nilalang na iyon, alam niya nang isa itong aswang. Kaya naman kahit mabaliw-baliw na siya sa takot, pinilit niyang itikom ang bibig. Ayaw niyang mapahamak. Muli siyang bumalik sa bintana. Nakita niya na nagsasandok na si Almana ng nilagang karne mula sa palayok. Nabigla pa nga siya sa nasilayan. Mga fetus pala ang sinabawan na iyon. Nang matapos na sa pagsasandok ang dalaga, tinakip nito ang kamay sa mangkok. Ipinikit nito ang mga mata at para bang nagsasagawa ito ng orasyon. Sa maniwala man kayo sa hindi, Sir Caspar. Pagkatanggal nito ng kamay sa mangkok na iyon, ay nagmistula itong nilagang baboy na maraming pechay. Talagang nagbago ang ulam ng magdasal lamang si Almana. Bigla tuloy niyang naalala ang kwento tungkol sa mga ganitong uri. Bukod sa may kakayahan sila na magbabago-bago ng hugis ng katawan kapag malalim na ang gabi, may kakayanan na rin silang manglinlang ng paningin ng tao pagdating sa pagkain. Madalas itong kinakwento ng kanyang lolang hindi pangkaraniwan. Yun nga, nang matapos ng magsandok si Almana, dali-dali na itong nagtungo sa kubo. Sa palagay niya nga, Sir Caspar, ipapakain sa kanyang pagkain na iyon. Kaya naman hinintay niya ang pagpunta ng dalaga. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala. Inalok sa kanya na kainin na iyon hanggat mainit pa. May kanin na rin na inihapag ang dalaga. Kitang-kita niya kung paano magulat si Almana sa kanyang ginawa. Ano ba naman kasing bigla niyang hinigop ang sabaw at agad na nilantakan ng karne. Inubos niya rin ang kanin kahit mainit pa ito. Grabe, gutom na gutom ka, wika ni Almana. Bigla namang napangisi si Rowena habang nagsasabing, papaano ba naman akong hindi magugutom? Gayong nakikita ko na karne ng sanggol ang iyong isinandok at ibinigay sa akin. Dahil sa kanyang sinabi, nanlaki ang mga mata nito. Nakakagulat ka naman ata. Sa lahat ng nabiktima namin parang ikaw lang yata ang nakakaalam ng aming sekreto. Ano ka bang talaga? Sa totoo lang, tradisyon na rin namin ni Lola na kumain ng fetus dahil ito ang nagbibigay sa amin ng lakas. Ang kaibahan nga lang ay hinihingi namin iyon kapag hinilot namin ang pasyenteng buntis na gustong magpalaglag. Kung ganoon, ay isa ka rin palang aswang. Pero bakit may mali? Hindi kita naaamoy na kagaya ka sa amin. Ano ka bang klaseng nilalang? Tanong ni Almana. Teka lang, bubuksan ko lang ang bag ko. At hayaan mong sila na ang sumagot sa iyong katanungan. Mahinahong wika ni Rowena. May kinuha siyang isang grapon at inilabas iyon. Nang buksan niyang takip nito, kitang-kita sa pagmumukha ni Almana ang labis na sindak. Dahil pulo-pulutong pala na mga bubuyog ang laman niyon. Bago pa makapagpalit ng anyo si Almana, sinugod na siya ng mga galit na insekto. Binalot siya ng napakakapal na bubuyog at sabay-sabay siya nitong kinagat sa balat. Humiyaw ng malakas si Almana at dahil sa dami ng kagat nito sa katawan at marahil ay kumalat na sa dugo nito ang pinagsama-samang laso ng mga bubuyog, biglang binawian ng buhay ang babae. Dilat na dilat ang mga mata nito. Namamaga ang buong balat habang nakahandusay.
Narinig naman ng mga kasama nito ang pagsigaw ng babae. Rinig na Rowena ang paglalagutukan ng mga buto nito. Tingin niya ay nagbabagong anyo. Dahil dito ay nilabas na Rowena ang isa pang garapon. Pinalabas niya roon ang mga alagang insekto hanggang sa kumalat sa buong kapaligiran. Nang aktong susugurin na siya ng mga pangit at malademonyong nilalang na pumapasok sa bintana, sinalubong na rin sila ng mga alaga niyang bubuyog. Kung agresibo ang mga nilalang ay mas agresibo ang mga insekto. Bilalot ang mga ito ng mga bubuyog sa balat. At matapos kagatin ay humahandusay na. Mabilis na kumakalat ang lason. May isa pang ang aswang na muntika na siyang baunan ng mga kuko sa dibdib. Mabuti na lamang ay hindi siya pinabayaan ng mga alaga. Sabay-sabay na nilusob ang nilalang hanggang sa mapatay ito, Sir Caspar. Kaya ang nangyari ay talagang naubos ang mga kalaban. Walang nagawa ang talas na mga ngipin nito laban sa mga galit na galit at agresibong mga insekto. Sa totoo lang, ang pagkain ng kagaya ni Rowena na isang mambabarang ng pitos ay nagpapausbong ng kanyang kapangyarihan. Iyon lang naman ang kakaibang kinakain ng mambabarang na gaya niya. Hindi ba? Ang ilan sa mga tao ay kumakain ng fetus para gumanda ang kutis. Ganon rin naman ang mga kagaya nilang mambabarang upang mapalabas nila ang karunungan. So ting lumalabas sa Rowena ay lagi niyang daladala ang mga alagang insekto. Sa totoo lang, bukod sa kanyang lola, siya lamang ang mambabarang sa kanilang pamilya. Ni wala ngang kaalam-alam ang kanyang ina tungkol sa kanyang karunungan. Ang lola rin kasi niya ang nagturo sa kanya ng ganito. At isa pa, hindi niya ito ginagamit laban sa mga tao. Ginagamit niya lamang ito bilang panlaban sa mga alaga ng dilim na gaya ng aswang. Kung masama nga lamang siya, dapat sana ay ginamit na niya ito sa kanyang amain na madalas siyang hinihipuan. Mabuti na nga lang lamang ay hanggang doon lang ang nangyayari. Dahil kung humigit pa roon ay talagang mapapatay niya ito. At bago nilisan na Rowena ang islang iyon, sinuri pa niya yung maliit na pintuan na nakita niya. Hindi nga siya nagkamali ng hinala dahil mga putol-putol nga iyon ang katawan ng tao. Ibig maduwal ni Rowena sa nakita. Oo. Kumakain nga ng fetus ang mga kagaya nila, pero hindi na mga nasa tamang edad na. At isa pa ay wala silang balak na kumain ng adult ng tao. Maliban sa fetus dahil mahalagang parte na iyon sa kanilang tradisyon. Para hindi naman diri pa si Rowena ay sinara na niya ang maliit na pintuan sa sahig. Nilisan niya na ang lugar at sumakay na ng bangka. Sa palagay pa nga niya, yung mga nabibiktima ng aswang ay yung mga taong napapadpad sa islang iyon. Mabuti na lamang Sir Caspar ay nakarating siya ng matiwasay sa probinsya ng kanyang lola. Sobra naman itong natuwa nang siya ay makita. Pero napansin naman ito na may lungkot sa kanyang mga mata. Natanong ng matanda kung ano ang problema. Kaya naman sinabi niya ang tungkol sa amain at ang pagkampi ng kanyang ina sa lalaki. Nabanggit niya rin ang tungkol sa isla. Dahil sa nalaman ng matanda ay sumiklab ang galit nito at natanong pa siya kung dapat bang turuan ng leksyon yung lalaki. At nag-aalala rin ito sa kanya. Mabuti na lamang raw ay nakaligtas sa mga nilalang. Tumangaw naman sa Rowena at sinabihan na tuturuan ng leksyon ang amain. Ngunit sa mababaw na karamdaman lamang na magbibigay ng labis na kahihiyan rito. Ang lola na niya ang trumabaho dito at makalipas lamang ng 1 linggo, nabalita na lamang ni Rowena na lumubo ang bayag nito. Parang may los-los. Maraming nakakakita sa paglobo ng bayag nito dahil sa bakat na bakat sa short. Mabuti sana kung yung saging ang lumaki, pero hindi. Yung itlog ang lumaki sa kanya kaya talagang nakakahiya. Nang malaman iyon na Rowena ay pasimple na lamang siyang napangiti dahil kahit papano ay nakaganti na siya sa pambabastos na ginawa nito.
Paano ba naman kasi ay sobra siyang napuno. Mula nang dalagita pa kasi siya ay hinihipuan na siya nito. Mabuti na lang talaga ay hanggang doon na lamang ang nangyayari. Samantala, sa paglipas ng 2 buwan, hindi niya akalain na babalikan pa siya ng ilan pang natitirang mga aswang. At dahil sa pinagsanib puwersa nila ng kanyang lola, naitataboy nila ito. At mula nang pinakawalan ulit na Rowena ang mga alagang bubuyog sa paligid ng bahay at hindi na kinukulong, ay wala nang bumibisita sa kanila na nilalang. Nadala na ang mga ito sa mga alagang insekto. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito at lubos na nagpapasalamat. Luigi ng Pilipinas. Marites ng Tondo, Manila, Sir Casper. Ang aking ibabahaging kwento ay naganap noong ako ay 14 anyos pa lamang. At naroon pa kami ni inang nakatira sa liblib na baryo sa parting Mindanao. Sikat na albularya o manggagamot ang inang. Dumating talaga sa punto na halos lahat ng karatig bayan o karatig lugar ay sa kanya na pumupunta. May simpleng lagnat, beke, may tigdas man o bulutong, lahat nga ay inalalapit na sa kanya. Ang pilay ay may sesyon din hanggang sa tuluyan na makakalakad. Sa tuwing nangyayari iyon, ako ay lubos na namamanga sa inang. Ang ambag ko lang sa panggagamot niya ay pangunguha ng dahon ng bayabas, oregano. At minsan ay kung ano-anong hindi niya na mapapangalanan at hugis lamang ang tinatandaan. Ang mga dahon na iyon ay nilagay ni inang sa maliliit na garapang may langis. Ang langis naman ay nakuha niya mula sa pinagsama-samang likido ng gata o katas ng kung ano-ano. Sa lahat ng mga nakikita kong iyon ay tahimik lang akong nakamasid. Tahimik lang ako na bumibilib. Donasyon lamang ang binabayad kay inang ng mga taong bayan. Kahit magkano, tinatanggap niya. Sa ganoong gawain din niya kami kumukuha ng aming panggastos. Sobra-sobra kong tutuusin dahil magarbo kong magregalo ang ibang tao na natutulungan niya. Inang, oras na ho ba ang pagkuha ko sa halamang gamot sa gubat? Tanong ko kay inang. Napuna ko kasi na halos 2 linggo na ang nakakalipas buhat ng huli kong pitas. Hindi pa siya nagkusang mag-utos kaya naisip kong baka nalimutan lamang. Hindi na, baka ako na lang ang pumita sa pagkakataon na to. Kumunot ang aking kilay sa labis na pagtataka. Oh, bakit ho? Akala ko ba'y nananakit ang balakang ninyo sa pag-akyat ng gubat? Marites, hindi mo pinapaalala sa akin na malapit na ang pagpula ng buwan. Hindi ba't ang sinabi ko sa iyong kapag nangyari ang ganoon sa loob ng 1 taon, ay minsanan lamang ngunit dapat mong ipaalala sa akin dahil matanda na ako. Napakamot ako sa sarili kong leeg. Inang, hindi naman yata tunay ang tungkol sa aswang. Mula noon sinasabi niyo na sa akin na ipaalala ko yan sa inyo pero wala namang kakaibang nangyayari. Dahil sa orasyon, loko ka. Ngayon ay pumalya na ako ng 1 araw. May mga pagkakataon na hindi ko talaga maunawaan si inang, katulad na lamang ng sinabi niyang iyon. Pero ang sinasabi niya patungkol sa pulang buwan ay may mga pangyayari raw na nakasulat sa talaan nilang mga albularyo at albularya na minsan sa pulang buwan ay lalabas ang aswang sa dilim kong tawagin. Tumalikod na ako. Ngunit bago pa ako makaalis sa kwarto ni inang ay binilina niya ako na tumanggap ng hilot o manganganap. Niya siyang labis kong pinagtaka ulit. Hindi na nga lang ako nangas na magtanong pa at abala na kasi siya. Kailangan ko na ring pumunta ng gubat habang abala si inang.
Hindi niya ako pinayagan pero maaari naman akong tumakas. Parati ko naman iyong ginagawa. May kasabikan kong tinatahak ang patungo sa kagubatan upang katagpuin ang bagong kakilala ko na si Ruben. Nang maalala kong sinabi ni Inang na tatanggap daw siya ng manganganak. Wala kasi siyang kakayahan na magpaanak ng buntis at minsan na rin siyang napatawag sa barangay noong sinubukan niya. Sa dami kasi ng kausayan ng isang tao, lahat naman ay nagkakamali at hindi perpekto. Sabi ni Inang, minalas lang daw na namali siya ng tansya noon sa kapitbahay namin na si Orang. Imbis daw na pumesto palabas ang bata ng mahilot ni Inang, ay naging suhi. Noong panahon na iyon kasi ay wala pang kung ano-anong mga makabagong kagamitan. At tanging sa tulad ni Inang umaasa ang kapwa namin mahihirap. Ayun nga ang nangyari. Imbis na makatulong siya ay pumalpak. Iyon lang naman ang unang beses na nagkamali ang Inang. Pero hindi ko pa rin maiwasan na mag-alala. At lalo na tinatak ko sa isipan ko na mga buntis ang kanyang kahinaan. Baka sumusobra lang ang pag-aalala mo. Wala ka namang dapat ipag-alala. At ang lahat naman ng bagay ay napaghahandaan. Kung nakahanda naman ang Inang mo na magpaanak at kamo, ay nakapunta naman siya sa pulong noon para sa mga pagkakataon na hindi inaasahan na may manganganak. Baka kakayanin na niya, sabi sa akin ni Ruben. Nang magkita na kami ay iyon kaagad ang naibahagi ko sa kanya. Si Ruben ay bagong kakilala at apo ng tatay ng kapitan ng aming baryo na si Don Robio. Mayaman ang angkan ni Ruben, ngunit hindi iyon naging hadlang para kami ay magkaigihan. Dahil malapit din naman sa isa't isa si Inang at Don Robio. Minsan sa isang buwan, nagdadala ako ng kung anong pamahid na gawa ni Inang sa malaking bahay ni Don Robio. Nakabalot iyon kaya hindi ko nakikita. Pero walang palya kung bumili o bigyan ni Inang ang daon ng langis. At pamahid kaya masasabi talaga na mabuti silang magkaibigan. Ayon na rin sa mga tsismoso at tsismosa naming kapitbahay, dati raw kasing nangatulong ang Inang kay Don Robio noong dalaga pa raw. Sana nga, tipid na sagot ko na lamang kay Ruben. Sumandal ako sa balikat niya at siya na may hindi na iwasan na pisilin ang aking palad. Hindi kami nagkakamainan ng pakiramdam ni Ruben. Ngunit sa sandali naming pagkakilala at sa tuwing kami ay naroon sa ganong sitwasyon, nararamdaman kong espesyal kami sa isa't isa. Huwag ka nang mag-alala, malay mo. Tunay ang biro mo nung nakaraan. Biro na ano? Nagtataka kong tanong. Yung biro mo tungkol sa pulang buwan. Biniro ko kasi siya noong nakaraang magtanong siya tungkol sa kung saan nakuha ni Inang ang galing niya sa panggagamot. Sabi ko baka sa aswang sa dilim kong tawagin. Ang haka-haka kasi sa lugar namin, bawat henerasyon ng aswang ay pinapanganak sa tuwing pula ang buwan. Kung sa bagay, malay natin tunay nga na galing sa pulang buwan ang bihasa sa panggagamot ni Inang. Tama, kaya huwag ka nang mag-alala pa. Hindi na sana ako mag-alala dahil hanggang sa gumising ako kinabukasan ay para akong timang nang dahil sa halik na ginawad sa akin ni Ruben. Ngunit nang magising naman ako ay nawindang ako sa dami ng mga buntis na nakapila kay Inang. Dahil wala naman akong karapatan na bawalan si Inang, ayon, at tahimik lamang akong nangamasid habang kung ano-ano na ang ginagawa niya sa mga buntis. Maliliit lang naman ang dinulog ng mga ito na problema. Naroong inaangat lang ang kabuhanan ng tiyan at pahiran ng langis na Inang na may laway niya para raw lumaking matapang ang sanggol. Meron din nagpahula kung ano ang magiging anak
babae ba o lalaki, tomboy o bakla, o girlaling. Ano ba yun? Natawa pa nga ako nang sabihin ni Inang na bakla. Nalaman daw niya dahil nang itapat daw ni Inang ang isang tenga niya sa tiyan ng babae, ay narinig daw na kumakanta ang sanggol ng kantang pangbinabae. Kalokohan naman yan. Masaya naman akong marinig na ayos lamang ang kaalaman na iyon sa buntis, at lalo na nang sabihin nilang lahat na naniniwala sila kay Inang at nagtitiwala ng gusto. Niniwala na nagtitiwala pa. Ganun dapat. Ang kinakatakot ko ay naglaho nang unti-unti nang maubos ang mga pasyente ni Inang na nagdadalang tao. Maaga akong nakatulog sa pagod, kaya nang manubig ako ng gabing iyon, ay alanganin na oras. Noong mas bata pa ako sa edad kong 14, sa tuwing ganoong nanunubig ako sa alanganin na oras ay nakagawian ko na ang pagsilip sa kwarto ng Inang dahil dalawa na lamang kami sa buhay. Nang muli naman akong nagising ng ganitong oras, namiss ko bigla ang pagsilip sa ginagawa o kung tulog man si Inang. Basta natutuwa lang ako na payapa siyang nag-uorasyon o di kaya ay tulog. Pagkatapos kong magbawas ng tubig alat, sinilip ko na ang Inang. Gaya noon ay bumubulong siya ng orasyon. Pero nagtaka ako nang umihip ang malakas na hangin. Indikasyon lamang na binuksan niya ang bintana ng kanyang silid. Sa maliit na butas ay sumilip ako. Nakumpirma ko ang hinala ko. Bukas nga ang bintana ng silid niya. Pero bakit may ibang kasama si Inang sa silid niya nang di ko man lang namamalayan na dumating? Inigihan ko pa ang pagsilip. Nakabuka ka ang isang babae. May umbok sa tiyan. May pasyente si Inang at ito ay manganganak. Kapit na kapit sa palad ng buntis ang nasa tabi nitong lalaki na nasisiguro kong kanyang mister. Hirap sa panganganak ang babae. Kandapahid din si Inang ng butil ng pawis sa kanyang noo. Hindi ko alam kung bakit mas pinili kong magtago at manatili na nakasilip kaysa ang magpakita kay Inang at tulungan siya. Basta iyon ang tinulak sa akin ng utak ko sa mga sandaling iyon. Malakas din kasi ang pagkaramdam ko na mabilis na lamang at lalabas na ang bata. Gaya ng hula ko, ilang saglit lang ay nakita ko na ang bunbuna ng sanggol. Maginhawa iyong nailuwal mula sa kanyang ina. Aalis na sana ako mula sa pagkasilip sa butas at baka lumabas si Inang at makita ko roon. Nang mapukaw ang atensyon ko sa sumunod na ginawa ni Inang. Binigyan ng mister ng isang magaan na halik sa noo ang kanyang asawang bagong panganak. Kaya hindi na nito alintana ang ginagawang pagsilid ni Inang sa inuna ng ina. Inuna na kinaperaso ni Inang at hindi ni lahat. Ang kaperasong dinaklot ng aking Inang sa inunan ay mabilis siyang tinago sa ilalim ng papag. Kinabukasan, kagad kong kwento kay Robin ang lahat. Siya lang naman ang pinakamalapit na tao sa akin na mas pinagkakatiwalaan kaysa sa kaibigan kong si Nena. Kaya sa kanya ko nilalabas ang lahat. Alalahanin at kung ano paman. Maswerte ako sa kanyang presensya. Katulad na lamang ngayon. Natatawa pa siya habang ako ay balisa na. Kumalma ka lang, Marites. Marami pa ang maaaring teorya sa iyong nakita, okay? Pagpapakalma sa akin ni Robin. Paanong marami? Wala namang aso na kakain nun. Bawal pakainin ng kahit na anong hayop dito ng ganoon at baka masanay. Tao naman ang kainin sa susunod. Laking Maynila ka, kaya wala kang alam sa mga kuro-kuro dito. Ang aswang dito ay nagkakatawang aso rin kung minsan. Kung gagamitin niya iyon sa mga gamot niyang pamahid o langis, bakit kailangan na itago niya o kupitin?
Ruben, iyon na ang matinding rason kung bakit kahit hindi siya kausayan sa mga buntis ay tumatanggap na siya ngayon. At marahil dahil nga sa bagong kaalaman niyang natuklasan. Kaya relax ka lang. Saglit na nakinig ako sa sinabi ni Ruben. At tama naman kasi siya. Kung magpapanik ako ay mas lalo lamang akong mag-iisip at hindi makakahanap ng kasagutan. Utay-utay man ay pumasok naman sa utak ko ang mga payo ni Ruben. Pinayo niyang bantayan ko at antabayanan ang susunod na pasyenteng buntis ni Inang. Malakas daw ang kutob niyang may kinalaman ng lahat sa papalitaw na pulang buwan. Hindi man kayang tanggapin ng utak ko na galing sa aswang ang kakayahan ni Inang, ay malaki ang punto ng sinabing iyon ni Ruben. Nagkasundo kaming dalawa na aalamin ang mga bagay-bagay. Pati ang regalong ibinibigay madalas ni Inang sa lolo ni Ruben ay napagplanuhan na namin kung paano makikita nang hindi nalalaman ng dalawang matanda na tinignan namin. Dumating ang araw na hinintay namin ni Ruben, ang papalapit na paglitaw ng pulang buwan. Mula sa araw na iyon ay bibilang na lamang ng oras ang pagsapit ng pulang buwan. Gayon din ang regalo na pinagplanuhan namin na buksan upang makita. Bilisan mo, baka gabihin tayo sa pagbabalot nito pabalik. Ani ko pa kay Ruben. Masyado palang mahigpit ang pagkakabalot ni Inang sa regalo. Ngayon ko lamang iyon napuna sa tinagal-tagal kong hinahatid iyon kay Don Robio. Dahil ngayon ko lamang binigyan ng pansin. Pagkatapos ng halos 15 minutos din yata ay nabuksan na namin iyon ni Ruben. Marahas akong napalunok nang makita ko ang laman. Tumambad sa amin ang isang botelya na natitiyak kong may kapirasong laman ng inunan. At nakababad iyon sa langis na ginagamit ni Inang bilang pamahid at panggamot. Inaano ng lolo mo to? Sana inalam mo. Natitiyak kong inunan ito. Hilakbot kong sabi. Ang alam ko ay pinapamahid lang ni lolo sa kasukasuhan niya ang mga binibigay sa kanya ng inang mo. Kibit balikat na tugon ni Ruben sa akin. Hindi na namin masyadong binigyan muna ng pansin ang tungkol sa kung inaano o ano ang koneksyon talaga ni Inang kay Don Robio. Nagmadali na kasi kami na muli iyong balutin para hindi kami gabihin sa daan. Hindi ko rin naman maatim na mapaano si Ruben pauwi pagkatapos niya akong maihatid sa kubo namin ni Inang. Kailangan naming maniwala kay Inang na delikado ang panahon sa tuwing magpupula ang buwan. Dahil walang indikasyon na hindi iyon tunay. Lalo at ganito ang mga katanungan na nabubuo sa isipan namin. Oo, mahal ko ang Inang. Pero ano't anuman, dapat na siyang tumigil sa pakikipagsabuatan sa elemento ng dilim. Pagkatapos naming maihatid ang botilya ng langis kay Don Robio, ay agara na kaming bumalik na Ruben sa kubo namin ni Inang. Walang katiyakan o dahilan kung bakit kami nagmamadali, kung hindi ang nararapat lang na makabalik si Ruben sa kanila bago sumapit ang paglitaw ng pulang buwan. Ngunit habang daan pa uwi ay nagulat na lamang kami nang kami ay salubungin ng aswang na anino lamang. Natitiyak kong anino lamang siya pero nang siya ay makalapit sa amin, kakatuwa na nakita kong sobrang pangit niya at nakakatakot. Nilabanan namin na Ruben ang aswang sa dilim kahit na medyo nangangatog ang mga katawan namin. Pero gaya ng aming inaasahan, hindi iyon ganon kadali. Ito ang kailangan mo, hindi ba? Tigilan mo ang aking anak at ang apo ni Robio. Tumigil ang aswang sa dilim sa pagdating ni Inang. May kargang patay na sanggol ang Inang. Natitiyak kong patay na iyon dahil mula sa aming kinatatayuan, maitim na ang sanggol. Ang sinda ko ay hindi doon natapos. Bigla kasing sinunggaban ng aswang sa dilim ang patay na sanggol
at sa ilalim ng pulang buwan ay kanya iyong nilapa. Sa kasamaang palad, bilang kabayaran pala sa pagiging maalam ni inang sa paggagamot, ay ang pagbibigay alay niya sa aswang sa dilim. Pero gaya ng payo ko sa kanya noong gabi na yon, ay siya mismo ang tumapos sa kanyang pakikipagsundo sa dilim. Nagpakamatay siya pagkatapos siyang ialay ang sanggol sa aswang. Ang sanggol na iyon ay patay na rin talaga nang ilabas ng ina. Hindi man naging kasangkapan ang inang sa pagpatay. Naging instrumento naman siya upang mapakain ang aswang sa dilim na kung wala sanang katulad niya ay hindi mabubuhay pa. Pero hindi ko rin naman masisisi si inang at kumapit lamang siya sa alam niyang bubuhay sa aming dalawa. Kumapit lamang siya sa dilim upang maiahon ako at bilang mabait na katiwala kay Don Robio ay unti-unti niya akong binilin dito. Sa kasalukuyan ay mag-asawa na kami ni Ruben at may mga anak na doktor. Nagmana sila sa ina ngunit alam kong wala ng aswang sa dilim na nakakonekta sa amin dahil matindi ang aming pananalig sa itaas. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Mabuhay ka palagi at pagpalain. Muli po, ako po si Marites ng Tagakanto.